Sa isang nakakakaba at puno ng aksyong eksena, makikita ang isang lalaki na naghihintay ng may pag-aalala sa isang subway na nagpapahiwatig ng paparating na panganib. Ang kanyang takot ay nagkatotoo nang bigla siyang habulin ng isang grupo ng mga asasin. Bagamat matapang niyang nilabanan at nagawang mapatumba ang ilan sa kanila, ang dami ng kanyang kalaban at ang paglitaw ng kanilang pinuno ay nagdulot ng kanyang pagkatalo. Ang pinuno ay nagbigay ng isang nakamamatay na atake pagkatapos ng isang matinding labanan. Ginamit ng mga asasin ang isang aparato para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng lalaki. Tinapos ang kanilang misyon ng walang awa bago mabilis na nawala sa eksena. Ang kwento ay lumipat sa isang tahimik na lugar sa probinsya. Ipinakilala sa atin ang pamilya Logan. Si Joe Logan ay abala sa pag-aayos ng kanyang motorsiklo nang subukan ng kanyang anak na si Kyle na gulatin siya suot ang isang maskarang oni, isang regalo mula sa isang kaibigan na sumisimbolo sa isang mitikal na demonyo. Ipinaliwanag ni Sarah, ang asawa ni Joe, ang pinagmulan ng maskara bilang isang souvenir, banayad na pinuna si Joe sa kalagayan ng kanyang hitsura. Ang pamilya ay nagpalitan ng masaya at mapagmahal na usapan tungkol sa nakakatakot na hitsura ng maskara at kung kaya ba nilang labanan ang tunay na oni na sumisimbolo sa kanilang panloob na lakas at pagkakabuklod ng pamilya. Nagbiro si Joe na umaasa kay Sarah para protektahan sila. Nakakatawang nagmungkahi na baka kailanganin nilang tumakas gamit ang motorsiklo na inaayos niya kung sakaling hindi ito magtagumpay. Si Kyle, na sabik na tumulong sa kanyang ama, ay pinaalalahanan ni Sarah tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan at ang kahalagahan ng pag-uwi para sa hapunan. Habang nanonood ng balita ang pamilyang Logan, isang ulat tungkol sa isang brutal na pagpatay sa El Balkin noong ika-10 ang lumabas. Ang biktima ay maraming beses na sinugatan ng isang napakatalim na bagay. Ayon sa mga investigador, ang mga sugat ay nagpapahiwatig na hindi bababa sa 5 salarin ang kasangkot, at marami ang nag-iisip na ang pagpatay ay kagagawan ng isang kriminal na organisasyon. Tinanong ni Sarah si Joe kung iniisip niya na baka ang mga oni ang may gawa. Biglang sumulpot si Kyle na suot ang kanyang oni mask, sinasabing na kaya ba talaga ng oni ang ganung gawain. Sinabi ni Joe na oras na para matulog si Kyle, ngunit tutol ang bata dahil hindi pa siya inaantok. Sa huli, pinaalalahanan ni Joe si Kyle na kailangan niyang sumunod, at binalaan na baka hindi siya makatanggap ng regalo sa kaarawan kung hindi siya magpapakabait. Pagkatapos maipatulog si Kyle, kinakabahan si Joe habang tinitignan ang CCTV sa kanilang bahay. Tinanong siya ni Sarah kung ano ang problema at binanggit ang balita tungkol sa pagpatay, lalo na ang paraan ng pagkakapatay sa biktima at ang kawalan ng impormasyon tungkol sa personal na buhay nito kahit na marami na ang na-interview. Tinangka ni Joe na pawiin ang pag-aalala ni Sarah. Sinasabing walang kakaiba sa mga nangyayari ngayon at ligtas sila sa kanilang kinaroroonan. Siniguro rin niya kay Sarah na walang kinalaman ang Reaper sa nangyari dahil kilala ito na mag-isang kumikilos. Pinakalma niya si Sarah na mula ngayon, magiging maayos na ang lahat para sa kanila. Lipat ang eksena kung saan sila namimili sa grocery at maingat na tinatanggal ni Joe ang kanilang mga fingerprint sa lugar. Ipinapakita kung paano nila pinapanatiling simple ang kanilang buhay magkakasama habang patuloy na binabantayan ang kanilang seguridad at nagtatago sa nakaraan na patuloy na nagbabanta sa kanilang katahimikan. Habang nanonood muli ng balita, nalaman ni Sarah at Joe na may isa na namang kakilakilabot na pagpatay, ang ika-4 na insidente, na may parehong katangian sa mga naunang krimen na nagpapahiwatig ng posibilidad ng isang serial killer. Walang makitang koneksyon sa pagitan ng mga biktima at walang malinaw na pahiwatig ang mga otoridad. Sa kaarawan ni Kyle, nagkaroon ng pamilyar na eksena sa pagitan ni Sarah at Joe habang sinusubukan nilang ihanda ang pagkain na may kaunting asaran tungkol sa pagluluto. Ang pamilya ay nagdiwang kasama ang musika, keke, at regalo, kabilang ang isang bagong maskara para kay Kyle, simbolo ng kasiyahan at pagkakaisa nila bilang isang pamilya. Gayunpaman, ang kapayapaan ay biglang naputol ng madaling araw nang mapansin ni Joe ang grupo ng mga asasin na pumapaligid sa kanilang bahay. Sa kabila ng kanyang pagtatangka na protektahan ang sarili at ang kanyang pamilya, hindi niya napigilan ang trahedya. Sa huling sandali, sa pag-aakalang maililigtas niya ang kanyang pamilya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang ganap na bangungot, nakahandusay ang katawan ni Sarah at Kyle. Yakap-yakap ang isa't isa sa sahig habang nakangiti ang pinuno ng mga asasin, isang malinaw na pagtatapos sa kanilang masayang sandali.
Sa isang mabigat na pagtatapos ng kanilang konfrontasyon, pinuri ng lider ng mga asasin ang tapang ni Sarah bago siya muling saktan, na nagdulot ng matinding galit kay Joe. Subalit, bago pa man niya magawang gumanti, siya ay sinalakay mula sa likuran. Sa kabila ng matinding sakit, sinubukan niyang hilahin ang isa sa mga asasin papalapit sa mga katawan ng kanyang asawa at anak, ngunit bigla siyang bumagsak at itinuring na patay na. Nang marinig ng mga asasin ang pagdating ng pulisya, mabilis silang umalis matapos kumpirmahing wala ng buhay si Joe. Ang mga pulis, pagpasok sa bahay, ay natagpuan ang trahedya na bumalot sa pamilyang Logan. Sa sumunod na eksena sa morgue, milagrosong nagbalik sa buhay si Joe, bumagsak sa sahig sa pagkabigla at sakit nang maalala ang nangyari sa kanyang pamilya, bago muling nawala ng malay. Sa ospital, nagmamadali ang isang nurse na tumawag ng doktor, habang tinatanong si Joe kung maayos lang siya, bago siya muling nawalan ng malay. Nang dumating ang doktor, ipinaliwanag niya kay Joe na siya ay milagrosong nabuhay muli matapos ideklarang patay. Nang tanungin ni Joe tungkol sa kanyang asawa at anak, nalaman niyang hindi sila nakaligtas, na nagdulot ng matinding dalamhati. Lipat ang eksena sa pagdating ng mga ahente ng FBI, na nag-uusap tungkol sa kakaibang kaso ng pagbabalik buhay ni Joe, na may pag-aalinlangan kung si Joe ba ay tao pa o hindi na nagpapahiwatig ng isang mas malalim at mas komplikadong misteryo na nakapalibot sa kanyang muling pagkabuhay. Sa ospital, ang mga ahente ng FBI na sina Morris at Emma ay lumapit kay Joe Logan, sinubukan nilang kuhanin ang kanyang tulong para sa kanilang investigasyon, ngunit hindi sumagot si Joe, bagkus ay ipinakita ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagkuyom ng kanyang kamao. Pagkatapos iwanan ang kanilang calling card, nagpasya sina Morris at Emma na magbantay kay Joe, na pinaghihinalaan nilang maaaring may alam sa nangyaring pag-atake sa kanyang pamilya. At sa isang eksena kung saan binabantayan ni Emma si Joe mula sa rooftop, napansin niyang matagal itong nakaupo lang doon. Nang magkaroon ng pag-atake mula sa grupo ng mga asasin, ipinakita ni Joe ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, gamit ang mga teknik ng isang ninja, at nagawang patayin ang mga umaatake sa kanya isa-isa. Sa gitna ng labanan, nagpakita si Joe ng kakaibang kakayahan sa pakikipaglaban, kabilang ang paggamit ng usok upang maglaho at sorpresahin ang kanyang mga kalaban. Habang si Emma ay nagmamadaling iulat ang nangyayari, lumitaw si Joe sa harap niya at ginawa siyang mawalan ng malay. Habang pinagpatuloy ni Joe ang pakikipaglaban ng may matinding galit, at nagawa panigang tipunin ang mga ito papunta sa elevator, at doon ipinagpatuloy ang malupit na laban at isa-isa niya itong pinatay. At makikita si Joe sa pagbaba ng elevator sa ibabaw ng kanyang mga tinalong kalaban. Sa ospital, habang nag-aalala si Morris dahil hindi niya makontak si Emma, natagpuan niya ang mga katawan ng mga taong napatay sa hallway na nagdulot ng matinding pagkabigla. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang leader ng mga asasin, na tila hindi inaasahan ang katatagan at kakayahan ni Joe na mabuhay at lumaban. Sa kanilang muling paghaharap, habang inaalala ang nangyari sa kanyang pamilya, gumamit si Joe ng kanyang natatanging teknik, at naglabanan ang dalawa na walang gustong magpatalo. Patuloy na nagharibasan ang dalawa, subalit nang gamitin muli ni Joe ang shadow technique para magkaroon ng opening at matalo ang lider ng mga asasin. Walang habas niya itong pinagsasaksak sa huling sandali, hinamon ni Joe ang leader para malaman kung paano siya natunton at ang dahilan sa likod ng brutal na pag-atake sa kanyang pamilya. Ang leader ay nagpahiwatig na walang pagtaka si Joe mula sa kanyang kapalaran, anuman ang subukin niyang pagbabago o pagtatago. Sa pagkakatuklas ng katotohanan, inalis ni Joe ang teknolohiyang nagbabago sa kanyang hitsura, ipinakita ang kanyang tunay na mukha, pagkatapos bumalik si Joe sa katawan ng kanyang pamilya, kung saan siya nagluksa at umiyak para sa kanilang trahedya. Ang eksena ay lumipat sa bahay ng pamilya Logan, kung saan kinuha ni Joe ang isang kahon na naglalaman ng mga larawan ng kanyang pamilya sa kanilang tunay na hitsura, bago ang pagbabago nito, at habang tinitingnan ang mga larawan at naalala ang masasayang sandali kasama ang kanyang pamilya, nagdesisyon siyang sunugin ang kanilang bahay bilang isang simboliko at literal na pagtatapos sa kabanata ng kanilang buhay sa lugar na iyon. Suot ang maskara, umalis si Joe na may matinding paghahangad ng paghihiganti, nakatuon sa pagharap sa anumang hamon at panganib na naghihintay sa kanya sa hinaharap. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.